Secure the Philippines Initiative Network. Para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa. Spin! Magandang araw po mga kababayan. Kasama ko po yung 18 Marines, the Brave 18. Listed personnel of the Armed Forces of the Philippines. At klaro pa dito, from number 1 to number 18, nakalagay dyan former Marines, pero yung number 6 sinabi, Renny Boy Julian, Reservist Philippine Army. Yan po ang sinabi namin sa affidavit nila. Sa number 13, nakalagay dito, Romel C. Galapon, Philippine Army. Yan din po ang sinabi namin sa affidavit nila. No? Number 2, kung peke kami, ano ang resulta ng dalawang pagkakataon na tinawag kami ng NBI sa National Bureau of Investigation na ang purpose nila was to conduct an identity verification of the 18 former soldiers. At dalawang beses nilang na-prove na totoo yung sinasabi na 16 ang dating Marines, dalawa naman ang dating Army. No? Pangatlo, bakit niya namang sasabihin na nagsisinungaling ang mga ito? Siya mismo, nagsumite siya ng affidavit ng mga sundalo sa ombudsman. At yung panel of investigators ng ombudsman na pinapangunahan ni retired General and Attorney Eliseo Cruz ng ombudsman, no? Binanggit nila yung affidavit ng dalawang dating sundalo doon sa fact-finding nila against former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico, at a certain Attorney Raulito Paras. Nandun po sa report ng panel of investigators ng ombudsman. 6 po yun na mga abogado ng ombudsman. So sino po ang nagsisinungaling? Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator. Hindi po yan investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Sana hindi masira ang NBI as an institution. Pangalawa, narinig namin kanina, nagmo-monitor ako na ang sabi ni Senator Erwin Tulfo ay bogus daw ang mga ito. Kung bogus ang mga ito, bakit pa siya nagpadala at sinabi na former enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines ang mga ito? No? I think there is duplicity in the words of coming from the mouth of Mr. Erwin Tulfo. Attorney, ano masasabi niyo doon sa binabanggit ng NBI na may inconsistencies doon sa nag-submit sa ombudsman doon sa naging testimonya nila sa Senado ng Huwebes? Naku po, sabi ko nga, sabihin niya yung inconsistencies, no? And by the way, halimbawa sir, yung pinabanggit nila nakalagay doon sa original na affidavit ng 18 na may mga pulis na namburiki doon sa maleta. Pero doon sa ombudsman, nakalagay na lang doon na may mga pulis na tumulong para mag-deliver ng mga maleta na wala na yung pagburiki. alam nyo, ganito, ang pagbasehan po ninyo sana ay yung pirmado at notaryado na affidavit ng mga ito. Kasi may mga kumalat na may mga nagdagdag o may nagbago at ibinibintang nila sa amin yon. Dapat nga makasuhan yan si Matibag kung saan niya kinuha yung peke na affidavit na yan . He relies on a fake document and puts the blame on us. Anong klaseng investigador yan? Nevertheless, as I said earlier, no less than the panel of investigators of the Office of the Ombudsman lent credence to the allegations of the 18 Marines. Sir, how about the claims na kasama daw po si Senator Loren Legarda dun sa affidavit? And Mark Villar. na hindi in-expound nung last week. Dapat sana kasi nag-attend sila ng Senate Blue Ribbon Committee hearing para sila ang nagtanong.
ba't nila kami pagbibintangan kung wala namang nagtanong? Diba? Pero nandun din sa affidavit, sir. Nandun po sa affidavit Nag-deliver din po kay San Loren at kay San Mark. Sa, Hindi po nila binabawi yung sinabi nila na nag-deliver sila kina San Loren o San Mark. kami po ay kwan, no? Let me clear this out with you now. Noong in-interview ako sa, I think it's the group of Ed Lingaw, no? Merong babae doon na kwan eh. She was not interviewing but rather anyway, ang sabi sa akin, attorney, bakit nasama si Laila de Lima sa listahan ng mga Congress members na hindi naman siya miyembro ng Kongreso noon, no? At pinapalabas nila ngayon, nasa kulungan pa raw si Laila de Lima noon, paano siya makatanggap, no? At dahil po dun sa pagtatanong, ang sabi ko ay, ang nabanggit kasi ng mga dating sundalo ay Congresswoman Laila de Lima. At ang explanation nila sa akin ay, sir, nung ginagawa kasi natin itong affidavit bandang February, ay Congresswoman na si Laila de Lima. And out of respect, we addressed her as Congresswoman Laila de Lima. At ako naman, ay isinama ko nga siya, no? Doon sa listahan ng mga Congress members. But that is a peripheral issue. The central issue is, did she receive or not? And minemaintain nila na nakatanggap sila. How about sila Senator Loren and Senator Sir Mark Mark Villar, ano po yung Ano? nakalagay po sa affidavit? Okay, ganun po, no? Noong in-interview ako ni na Ed Lingaw, sometime first week of March yan. So pinatawag ko sila lahat, no? Sabi ko, klaruhin nga natin ito. Bakit nyo nasabing Congresswoman Laila de Lima? So in-explain nila. At dahil hindi ako nakontento, pwede bang isa-isahin natin ang bawat pangalan na binanggit ninyo? So ilang araw po kaming nag-review, no? O sabi nyo, ikaw, Tube, sabi nyo ganito. I-confirm nyo sa akin. So mahabang proseso, no? Meron pong, at ito, with all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Okay? Doon po kay Senator Villar, sabi nyo, no? Wala pong binabago doon. As is po yan, no? Kay Senator Chis Escudero, kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila Tulfo noon, no? Tinanong ko kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture eh. So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis, no? So, remember, this happened in March, yung pag-review namin. March, ano pong year? 2026. March. No? Majority pa yata si na Senator Loren noon. Ano po, no? Pati si Mark Villar, etc. Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At sir, ganito. So, confirm po, no? At pagdating naman kay, maraming proseso yan, pagdating kay Senator Loren, nag-usap sila, same process. So, merong si Orbilio at saka si, Galapon, no? Sir, ano po? Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. No? Paghinto namin sa gate, nung number 40 Cambridge Street. Maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate,
Pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok kaagad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Binaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng dalawang sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng dalawang sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung dalawa, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung dalawa kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? Second po, na gusto kong i-emphasize sa inyo, yung napangalanan sa affidavit na yan, gaya ng sabi namin sa affidavit, yon lamang ang naaalala nila noong ginawa yung affidavit na yan. In fact, marami pa pong iba eh. Ang sabi nga sa akin, sir, pwede mo ba kaming isama sa Senado at saka sa House of Representatives para kung mag-session sila, ay mamukhaan namin kung sino yung mga nakita namin na hindi namin maalala yung mukha o ang pangalan. Bakit? Sir, kasi yung napangalanan namin dyan ay yun lamang yung mga sikat, nakikita namin sa TV, sa news, sila yung popular, sila yung palagi namin nakikita, kaya yan ang maalala namin. At yan po, nandun sa affidavit nila. Sinabi po nila yan. Sir, clarification. So, dun, nagpunta po sila sa bahay ni Senator Loren. Pumasok si Zaldi, pero walang maletang ipinasok. Yun nga po ang recollection nila after, no? Nung Kaya, March. Oo, na, sir, naalala namin, paghinto ng sasakyan, bumaba si Boss Saldi, bumukas na rin yung gate. Sa supposedly bahay po ni Senator Loren. Oo, yun ang... Hindi po nila nakita si Senator Loren. Hindi po. Kasi po ang style nila yan, may everyday po may detail yan eh. Kung ano yung assignment nila, kung ano yung lakad, no? So, pwede ko ngang ipakita sa inyo na sa oras na ito, pupunta si Saldico dito. So, may schedule sila. Bakit po ngayon lang nagkakaroon ng correction? Bakit ngayon lang po? Hindi, March po yun. March pa yung... After nung interview, Pinakorek nila. Pinakorek. after nung interview kay Ed Lingaw, So hindi pa nababago sir yung affidavit ninyo sa ombudsman kasi nandun pa rin yung pangalan hindi ni pa namin, Senator Loren Legarda sa yes, ombudsman, totoo di ba? po yan. Hindi namin. Kaya ang sabi ko nga, pakibigay ito kay Senator Loren, kako, kay Mike Defensor, para kung sa tingin niya, agrabyado siya, ito yung pag-amin ng dalawa, kako. At pwede niyang gamitin ito to... Would you submit sa ombudsman sir ng pag-rectify dun sa pangalan niya? hindi ko pa po sinasubmit. Pinabayaan ko lang muna. And I will let Senator Loren take whatever legal action she deems proper to vindicate herself also. Nakausap niyo na po si Senator Loren about this? Hindi Bago po. pa po yung nangyaring Thursday na pagharap po nila si Aplan. Ay, hindi po. Never, wala akong access, wala akong contact. Ang maalala ko lang, after the Senate Blue Ribbon Committee last June 4, ay lumapit po siya sa mga sundalo, no? At nakipagkamayata siya. Sir, yung kay Mark Villar, siya mismo nakatanggap ng maleta. Doon walang correction. Wala po eh. Kung ano yung nandun, kasi pinareview ko bawat isa po doon, bawat paragraph, bawat pangalan na binanggit, pinaulit ko po sa kanila. Ulitin nyo yan, sabi ko. So far, ang correction nila,
Number one, kay Laila de Lima, sir, sabi niya, nasabi namin congresswoman kasi out of respect. Pero nakatanggap. Pero nakatanggap siya. At Kailan yun? syempre, nung nakalabas na siya sa kulungan, no? Kasi pag may meeting sa Unit 8 Townhouse sa Forbes Park, at ang pinag-uusapan ay tungkol sa ICC, dumarating po si Congresswoman Laila de Lima. At hindi lang naman po isang beses yan eh. And as I said, pag lumabas po, pag inimbitahan ng Blue Ribbon yung 14 na bagong mga testigo, kung mamarapatin ng Senado na imbitahan sila, ay magkukwento pa po sila kung ano yung nalalaman nila. Kasi marami pong marami pong detalye na hindi ko sinama sa affidavit nila. Bakit? Kasi ang sa akin noon, I just wanted to reveal enough information to warrant an investigation. No? At pag nagkaroon ng investigation, sabi ko, doon nyo ilalabas lahat ng gusto nyong sabihin. At true enough, nakatanggap ako ng imbitasyon sa Office of the Ombudsman. No? Mag-uumpisa kami sa June 11. Iisa-isahin po nila ang 18. I-interviewin sila ng mga abogado ng Ombudsman, yung panel of investigators. At doon po nila ibabahagi lahat na ng informasyon na alam nila. Nung Senate hearing nga sa yung Blue Ribbon po na nakaraan, may mga lumabas po doon na gusto sana namin, hindi mo na lumabas pero hindi nila naiwasan na maikwento, no, yung iba. Sa June 11, attorney, yung pag-rectify doon sa mga naunang na-submit doon, most likely nangyayari. Pagka tinawag po sila, kasi may schedule, no, sa June 11 in the morning si Butuan, no? Sa June 15 si Esquivel. Sa June 16 si So Tube. hindi sila sabay-sabay? Hindi po, isa-isa po yan. Okay. Okay, June 11 si Butuan. Sa June 15 si Taberdo sa umaga, si Tube sa hapon. Sa June 16 si Esquivel sa umaga, si Navidad sa hapon. So, dire-diretso na po yan, no? Sir, sorry. Clarification. Yung kay Sen Mark, siya mismo ang tumanggap. May details ba? Hindi po sinabi na si Senator Mark mismo. Pero ang nakita nila, bumaba sila, nagbaba ng maleta at naipasok yata sa gate, no? Ng bahay ni Sen Mark. Yung address na yon. Saan address? Do you have time to wait for my answer? Kahit ano lang, sige lang. Attorney, nakita ba nila na tumagat na maleta si Senator Mark? Hindi, sabi nga nila, hindi nila nakita si Senator Mark pero naipasok nila yung pera sa compound, no? Sa loob. Sa bahay niya. Ito po yung... Secure the Philippines Initiative Network. Para sa Diyos, para sa pamilya, para sa bayan. Spin Media, nakatuon sa paghahatid ng mga positibong balita sa loob at labas ng ating bansa.